mga ka-EA, so for today's video, meron tayong mga kasama, isang newbie pero champion pansit mula dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaway-kaway naman dyan, sir. Ayan. Good morning, sir. Ano pang pangalan pala? Ako nga pala si Renzo Policarpio ng San Jose del Monte, Bulacan. Yun. So naglilipad si sir ng anong club po? BBCM, ngayong South. Nung nakaraang South. Tapos nung mga nakaraan, sir, nung nag-start ka pa lang? Naglipad din ako ng SJDM, MMFC, tapos WPFC. Yun. So yung kakatapos lang namin na South, tatlo lang naman ang pinauwi ng Tacloban neto ni Sir Idol. Ayan, oh. Kamusta yung karera natin nung nakaraang South, sir? Nakatatlo agad ng Tacloban, ah. Ayos lang, first time sa maraming ibon na sinalihan. Pangilang South mo na yan, sir? Dahil newbie pa nga lang, nakakailang South na lipad ka na? Tatlo, yung dalawa panay gulong. So kasama talaga, no? Ito tong nakaraang South natin, in-expect mo ba na tingin mo ito mananalo na talaga ako dito? Ano lang talaga, in-enjoy ko lang yung karera. Kumbaga, ginawa ko lang din yung lahat ng dapat gawin. May pinaka-mentor ka ba or nag-advise sa'yo na ganito yung kailangan gawin? Maraming napagtatanungan. Isa na doon si Christian, yung Lokman ni Sir Manigo dati. Tapos mga iba pang mga tropa, yun. Tapos napapanood sa mga video. So salit-saling na lang, idea na lang din, no? Tapos kung ano yung tingin mo na kaya mo i-apply sa loob, na-apply mo. Ganun na lang. Ayun. Nasa ilan yung nilipad mo nung nakaraang South natin, sir? Ang nilipad ko nung nakaraang South, 22. 22, tapos hanggang sa nauwi sa 5, no? Banggit nga ni sir. Ilan yung naikarga mo ng Tacloban last lap, sir? Nakarga ko ng Tacloban, 5 sila. Tapos ang napauwi natin, 3. So, sino yun? Yung 3, sir? Yung isa super set, yung isa WPFC siya nilipad, YBOB. Kaso nagbutas ng Tacloban last lap. Tapos yung isa naman, BBCM, pero Tuesday na nakahuwi. Pero last lap lang din yung binutas? Last lap. Wow, yun, husay yun. Nandito ba yung mga ibon mo na yun, sir? Or nakabreed na? Hindi ko pa sila binibreed. Nandito lang sila. Kumbaga, lagi ko lang sila tinitignan. Galing ah. Pero yung mga nakaraan na karera, sir, may mga superset nga na, sir, di ba? Noong nakaraan, sabi meron. Yung nestmate rin nung, nung superset ko ng South, yung kapatid niya, nag-third overall sa SJDM, yung club dito sa amin. Nestmate niya talaga, no? So, nasa lahi na talaga, no? Pwedeng pang North, pwedeng pang South, no? Ano ang pinaka-bloodline pala nun, sir? Nung hawak mo na yun? Yung cock inbreed Melucci, yung hen naman is Emil Dewert. Pwede ba natin makita yun, sir? Tsaka may kwento si sir regarding dun sa super, yun na ba yun? Yung kwento mo kanina? Yung super set natin, yung hen to. Hen. Nung pangapanahon na nilipad mo ng last lap yan, sir, may motivation ba? Or paano ang ginawang sistema? Paris talaga. Tapos sa mga pabaon, may binibigay ka ba special or paano ba? Wala naman, nag-a-adjust lang talaga kami sa feeds. Meron kami kasing mga tinatawag na, ano ba yun? Yung depurative na sinasabi. So paano yun, sir? Pwede mo i-explain yan para medyo mas detailed sa mga... small seeds lang siya, tapos more on sa mga siya, yung parang pampagaang. Okay. Para hindi ganun kabigat, no? Pero ano nangyari dyan? Meron siya kasing pinakita sa akin na sing-sing dyan, eh. So ito, mapapansin nyo, ayan, MacArthur band. MacArthur band siya. Ito. Yun nga lang, ano nangyari, sir? Parang isang sing-sing na lang, ah. Isang sing-sing na lang siya. Tapos yung kabila kasi, yung BBCM na ring, naka-advance siya nung YB pa lang. Tapos ang natira, yung MacArthur na lang. Paano nangyaring na-advance, sir? Anong naging... Napasakan siya ng buhangin nung maliit pa lang. Kaya... Pero sabi ko, ganun talaga. Baka may kwento yung ibon. Kaya ganun eh. Dahil siguro dun sa inner band, no? Kaya medyo humigpit na maga yung paa. So wala kang choice kung hindi. Para ma-save yung ibon, ikat ba na lang? Ikat ba? Kasi may natitira pa naman siyang ring na isa eh. Kaya... Sabi ko, lipad ko na lang, ganun din naman. Tama, nai-old bird pa ng So ito yung superset mo nitong nakaraan ng BBCM. BBCM. Pwede mo idadlad yung pakpak niya, sir? Ano to, pang 32 overall siya sa 12,770 na ibon. Galing, 20... Old bird. Kaso old bird nga lang talaga. Okay lang, at least pa rin, nag-result pa rin. 23rd? Oo. Hindi, 32. 30 second. Okay.
Lapatids, ito yung kabuuan na loop ni Sir Renzo. Ayan, no? Meron din dito ang palibot na patwalk. Ayan. So dito na loop, sir, anong taon mo to na paggawa pala? 2023 yata. So recent lang din halos, no? Yung mga dati mong lipad, asan nakalocate yung loop mo noon? Doon lang, sa kabila. Ito mismo? Location. Ito or sa sumunod pa? Hindi, dito lang, sa may yan. Ito mismo. Sino bang naka-influensya sa'yo, sir, na sige, mag-aalaga ako kalapati, sasali ako sa derby kasi masarap mag-derby o paano ba? Yung mga tropa lang din sa ibang location sa Karyapay. Doon ka kasi talaga natira dati. Yun lang yung sa akin, nag-influensya. Pero nung kabataan mo, meron ba talaga na idea na sa pag-iibon or narigaluhan ka ba ng ilang beses? Lang, talagang alaga lang na parang bata na, kumbaga, palipad lang sa ganito, okay na. Ganun lang. Pero sabi mo nung nakaraan nito kanina, meron binili sa yung airpot mo. Na galing saan? Grotto ba? Grotto lang. Nasaan na yung ibon na yun? Wala na, matagal na yun, 2014. Okay. So matagal na. So doon nagsimula na nakapag-start ka na mag-alaga, no? Mga fancy. So ito yung kabuuan ng loop ni Sir, paikot. Dalawang section ba, sir, no? North and South or Hen and Cock? North and South na. Ito yung pinaka-ibiri. Mamaya punta tayo dun sa pinaka-tok-tok. Okay, no? Normally na routine, sir, pag nagpapalipad, twice a day, thrice a day? Twice lang ako kasi tanghali, wala na ako dito sa loop. Kasi nag-aasikaso na ng business, no? Tapos yung pagkain, sir, paano po ba yung feeding process? Sa umaga, konti lang. Para pag pinaronda ko, mabilis lang din silang tawagin. Tapos, para pumasok agad, ano? Tapos sa hapon, takal pa din, pero yung saktong takal. Kasi sa isang ibon, ginagawa ko isang kutsara. Yun ang sukat ko sa kanila. Sa umaga, bitin talaga, no? Sa bitin, Paghapon, anli o 10 minutes pa din ng patoka? Hindi naman. Kumbaga, takal sila, pero sigurado mabubusog talaga yung ibon, no? Sa mga pag bitin sila, dinadagdagan ko lang. Kung mapapansin mo naman, no, kung mabilis nila naubos. Ito yung aviary ni Sir Renzo, ayan, no? So dito nagbo-viewing ka ng young bird, mga ilang days or ilang months old na yung young bird para i-viewing? Depende. Pagka yung halimbawa, wala kasi muna dito yung mga young bird, ginagawa ko may isang kulungan. Sama-sama muna sila doon, mga 10 days to 15 days bago ko sila iakyat dito. Babakunahan ko muna sila doon, papalakasin kumain. Saka ko sila iakyat. So pag nilagay mo dito, maghapon na sila dyan, 24 hours, o paghapon, gabi, pumapasok din sa loob? Ginagawa akong pagturo kasi 6 AM, lalagay ko sila dyan. Tapos, tatawagin ko sila ng mga 9. Pagkakain na. Tapos papasok sila, konti lang yun, bitin na bitin. Tapos inom, pahinga konti, akyat ulit hanggang hapon na. Nilalagyan ko na lang sila tubig. Tubig, no? Pero yung kain matik sa loob. Sa loob. Para atis alam nila yung sistema na yung pagkain nasa loob, no? Yan, no? Check natin yung, pwede bang tungtungan to? Ayun. So 360 degree ng pinaka-aerial location ng Sir, no? Napakaganda, walang kawad ng kuryente na pwedeng tambayan ng ibon maliban na lang dito sa loop. Ayan, no? May mga obstacle ka rin ba dito, sir, na minsan parang ang hirap magpapasok o talagang petics lang yung pagpapauwi? Talagang maganda yung location? Meron yung isa ko, yung WPFC, yun talaga makulit yun. Ano nangyayari doon? Tumatambay yun doon, matagal. Tapos pag binubugaw ko doon sa kabila, pupunta ako doon, bubugawin ko siya. Lilipad pa, layo na pupuntahan, doon naman sa kabila. Doon natambay. Minsan talaga may ganun na ugali ang ibon, ano? Pero itong nag-superset mo ng BBC, talagang talaga yan. maamo. Kapatids, papasukin natin yung flyers loop ni Sir Renzo. Ayan, iwan natin yung ating ganda, pwede matulog dito, sir, kulang na lang una, no? Napakalinis. Yung linis ito, sir, araw-araw talaga? Hindi rin. Ang maintenance lang talaga sa kanila yung apog. Okay, apog pala to. Okay. So anong main purpose ng apog, sir? Para sa kaalaman naman na iba? Ano lang din yan, sabi nung iba, disinfectant, tapos pangpawala nung amoy na ammonia, ganyan. Kaya sinubukan ko, wala naman din masama sa ibon. Kaya okay na tinuloy-tuloy mo na. Totoo din naman na nawawala amoy. Tama, ang ganda, Kala ko pulbos pero pulbos talaga yung no? So yung linis mo, sir, tuwing kailan? Tagal yan, depende. Minsan 2 weeks. Matagal na. Kasi talagang tuyo sila.
Tapos itong mga nakababad mo, sir, isa-isayin natin. Itong nandito sa dulo, uling. Yan, uling yan. Pinapadiktik ko lang sa tao ko. Okay, ito, Yan, Picotrin. Picotrin. Tapos gritstone, pink mineral. So, yung Nakababad lang. typical na... Ganyan. Hindi ko ano nilalagyan para masabik sila paglagay ko. Okay. Kasi nananawa din, ano? Hindi mo sobrang dami. So, itong kabilang section, ito na yung ililipad mo ng North Clapper. Okay. Sa paglilinis, may tagalinis ka o ikaw din talaga personal? Pagka nag-general talaga, tinutulungan ko yung tagalinis. Pero pagka yung papakudkud ko lang, nung una ako. Tapos nung tinuruan ko na rin yung tagapaglinis. Sa bagay, kain din kasi sa oras eh. No? Pagka galing ng training or non-derby, ano mga usually pinapainom or binibigay mo sa tubig or sa pagkain? Wala naman, kumbaga lang din, probiotics, ganyan, mga vitamins lang talaga. Tapos, yun talaga yung toast. Importante, no? Tama po ba yun? Mga lapatids, ito is yung isa din sa naging Tacloban. Finisher to, sir? Black ba or ano? Finisher. Ayan. Anong bloodline naman na ito? Itong huling hen na to? Yung cock niyan, Melgalotera, tapos yung hen naman, kay Kuya Paul, Edgar, kay Pascual. Ikaw rin talaga yung nakapag-breed na, no? Ito yung kaninang hawak mo? Ayan, blue bag. Naglilimlim ah. Naglilimlim siya. Ilalaban ulit or ibibreed na or paano? Hindi, na yan. Baga, kasi first time ko din makapagtakloban. Kahit ako nga, finisher lang, masaya na ako. Binigyan lang tayo ng bonus, kaya kahit finisher o super set sila, itatabi ko na. Keep na. Ayun, galing oh.